Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia at shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! At ang lugar kung saan kabilang si Han Sanchen ngayon ay parang kakapasok lang niya. Paikot-ikot si Zexia, at hindi niya makita ang gilid o dulo. Kaagad pagkatapos, isang puwersa ang lumabas sa kung saan at biglang tumama sa likod ni Han Sanchen. Bago pa siya makapag-react, pinalipad siya nito pasulong. Sa proseso ng paglipad, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen na dumaan siya sa isang layer ng light film. Pagkatapos noon, ang nakapalibot na mga ulap na kulay ube ay lalong kumalat, at nagkaroon ng hindi maihahambing na malakas na presyon sa paligid. Sinabi ng intuit ayon kay Han Sanchen na hindi ito dapat maging simple. Masasabing lubhang mapanganib ang lugar na ito. Sa pag-iisip nito, maingat na tumingin sa paligid si Han Sanchen at kasabay nito, dahan-daang naglakad pasulong. Ang Antay-Buddha ay parang paglalakad sa universo, halatang napapalibutan ng hangin, ngunit si Han Sanchen ay maaaring manatiling matatag sa itaas ng walang tunay na enerhiya, at kahit na may angat ang kanyang mga paa ng bahagya upang sumulong ng ilang metro. Nakakamangha talaga. Gayunpaman, ang mahika ay mahiwagang, ang mga bagay ay dapat pa ring matagpuan, at ang mga hayop na may pulang mata ay dapat bantayan. Gayunpaman, iniisip ang kadiliman dito, kung may mga halimaw na mapupula ang mata, pakiramdam ni Han Sanchen na dapat silang magkaroon ng kamalayan. Sa ganitong estado, si Han Sanchen ay kumapa ng higit sa kalahating oras. Sa bilis niya ngayon, hindi niya alam kung gaano na siya katagal naglakad papasok dito. Hanggang sa medyo napagod siya at tumigil. May mali, kumunat ang noo ni Han Sanchen. Gumawa siya ng hindi bababa sa 5 o 6 na hakbang sa isang hakbang, at direktang naglakad ng kalahating oras. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay napakalayo na. Walang saysay na wala sa daan. Tama ba? Maiintindihan kung walang bakas ng banal na tableta, ngunit saan napunta ang pulang matang hayop? Hindi masyadong naiintindihan ni Han Sanchen, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition kung saan siya dapat nagkamali. Ngunit kung ito man ay mga salita ni Peigo o ang mga salita ng matandang nakatatanda ngayon, mapapatunayan na walang mali sa lugar na nasa harapan mo. Ang problema, saan galing? Napakamot ng ulo si Han Sanchen, naguguluhan. Hindi pa kaya sila nakakarating sa totoong mundo? Minsang sinabi ni Peigo na mayroong isang pinto sa kaharian ng langit at lupa, at mayroong isang pares ng buhay at kamatayan na couplet sa labas ng pinto. Paano ang pinto? Nasilaw ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, at wala man lang bahid na nakapaligid sa kanya, kahit isang pinto. Sa pag-iisip nito, walang pagpipilian si Han Sanchen kundi ang bilisan at sumugod. Hanapin ito. Dahil dito, lumipas ang isa pang oras. Sa pagkakataong ito, hindi lang umalis si Han Sanchen, kundi umupo lang sa pwesto. Kung hindi pa rin tama ang kanyang pakiramdam noon, ngayon, talagang alam na niya na may mali. Sa loob ng isang buong oras at kalahati, sa kabuuan, talagang hindi ito nakikita ni Mao, ito ay ganap na imposible. Kaya, maaari lamang kung saan ang problema. Ngunit nang tumangala siya, ito ay muling itim, at hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang nangyari ng ilang sandali. Medyo nabalisa si Han Sanchen, at mabilis niyang naalala ang iba't ibang posibilidad sa kanyang isipan. Sa huli, inilagay niya ang core sa 2 pangungusap. Isa ang natural na sinabi sa kanya ng matanda bago siya umalis. Ito ang ubod ng buong pagbabawal at kinokontrol ang pagkakasunod-sunod ng buong pagbabawal, ngunit ang pamamaraan ng yin at yang mismo ay negatibo at positibo. Kung kinokontrol nito ang positibo, dapat itong negatibo. Ang isa ay ang life and death double linkage sa bibig ni Peigo. Tila 2 lugar ang pinag-uusapan ng 2 tao,
ngunit kung maingat na pahalagahan ang mga salita ng matanda at ang mahinang ngiti bago siya umalis upang mahanap ang kasagutan, tila nadadawat na naman ang dalawang lugar na ito, ngunit ano ang kasangkot, si Han Sanchen ay halos mawalan ng malay, at nakaramdam ng pananakit ng ulo sa ilang sandali, hindi niya maintindihan, pero sa sumunod na segundo, bigla na naman siyang napasigaw, yin at yang, Chen Kun, sumimangot si Han Sanchen, na para bang may isang bagay na pareho sa pagitan nilang dalawa, kaya, tumayo si Han Sanchen, at ang buong tao ay tila tuwang-tuwa at solemn na, pwede ba, baka ganito. Biglang nagpa siya si Han Sanchen, sa sumunod na segundo, bigla niyang inangat ang kanyang katawan at dirdiretsong naglakad sa ilalim niya. Halika, gaya ng inaasahan, hindi nakikilala ng lugar na ito ang tinatawag na harap, likod, kaliwat kanan, kahit pataas at pababa, ang mga tao dito ay para talagang tumuntong sa langit ng universo. Kung saan nila gustong pumunta, nakakagalaw sila ayon sa kanilang mga puso. Ngunit tila nangangahulugan ito na ang buong paglalakbay ni Han Sanchen upang mahanap si Jindan ay naging mas komplikado. Ngunit ito ba ang kaso? Para kay Han Sanchen, maaaring hindi ito ang kaso. Hindi bababasa, pagkatapos malaman ang ilang mga pangungusap, naniwala si Han Sanchen na ang layunin na hinahanap niya ay naging tumpak at mas maliit. Kung hindi, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, naniniwala si Han Sanchen na kahit maghanap pa siya ng isa pang 3 oras, hindi na siya makakahanap ng anuman. Kahit na, naghahanap ng 1 o 2 taon ay pareho. Habang pababa si Han Sanchen, mabilis na lumipas ang oras. Makalipas ang halos kalahating oras, unti-unting bumagal ang mga yapot ni Han Sanchen. Kumunat ang noo niya, naramdaman ang matinding pressure at banta mula sa lahat ng direksyon. Bagamat labis nitong kinabahan si Han Sanchen, medyo nasasabik din si Han Sanchen. Hindi bababasa, nang magsimulang magbago ang pressure ng hangin sa paligid, talagang nangangahulugan ito na tama ang hula ni Han Sanchen. Kung ito man ay ang kaharian ng Chen Kun, o ang kabaligtaran ng oras at espasyo, sila ay sama-samang nagpapaalala sa kanilang sarili na ito ay si Chen Kun, ngunit ito rin ay lubhang nagkakagulo. Bilang karagdagan, ngayon lang ay parang naglalakad sa mabituing kalangitan, na nagpaisip kay Han Sanchen ng isang posibilidad sa isang iglap. Posible bang talagang lumakad siya sa langit, ngunit ang universo ay baligtad, upang isipin niya na ito ay lupa, ngunit sa katunayan ito ay langit. Kung hahanapin mo hanggang sa langit, wala kang makikita. Sa katunayan, ito talaga ang dapat na hulaan ni Han Sanchen. Sa pagtatatag ng haka-haka na ito, ang mas malaki ngunit mas walang katotohanan na haka-haka sa puso ni Han Sanchen sa oras na ito ay nagsimulang tumayo ng kaunti. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangan pa ring patunayan sa pagsasanay. Boom! Oo nga naman, kasama ang isang napakalaking muffled na tunog, ang paraan ng paggalugad ni Han Sanchen ay tila natapos na. Sa harap niya ay isang malaking piraso ng lupa. Bahagyang huminto siya, halos hindi makatayo, ngunit pagkatapos masanay ng kaunti, tumingin pa rin si Han Sanchen sa paligid. Itim na itim ang paligid, maliban na lamang na ang matibay na lupa sa ilalim ng mga paa ay iba sa nakaraang paglalakad sa langit, ang iba ay halos kapareho ng oras na iyon, at wala man lang pinagkaiba sa paligid. Gayunpaman, hindi nagpanik si Han Sanchen, at naramdaman niya ito ng tahimik habang hinahabol ang kanyang hininga. Maya-maya, mabilis siyang naglakad patungo sa silangan. Ang lugar kung saan may mga red-eyed beasts ay may magic pill, at kung saan may red-eyed beasts, ayon sa pamilya Pei, ito ay dapat malabo. Ang dapat gawin ni Han Sanchen ay magtungo sa silangan. Walang ibang dahilan. Nang tumayo lang siya at ipinikit ang kanyang mga mata para makaramdam, si Han Sanchen ay walang cultivation base at walang sense of consciousness. Natural, hindi niya matukoy ang iba pang mga nakapaligid na eksena, at natural na hindi siya maaaring magpanggap na mapilit. Sa katunayan, nararamdaman ni Han Sanchen, temperatura. Kung saan may fog, malamang na mababa ang temperatura, kaya ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit nagpa siya si Han Sanchen na pumunta hanggang sa silangan. Narito ang kaharian ng Chen Kun, at ang kalangitan sa labas ng kaharian ng Chen Kun ay ang reversal time and space kung saan matatagpuan ang core, matandang Ginoo. Ang gusto mong sabihin sa akin ay ito. Naiintindihan ni Han Sanchen, pagkaraang bumagsak ang mga salita, ang figure ni Han Sanchen ay unti-unting gumalaw patungo sa tamang silangan,
at sa wakas ay nawala sa malawak na kadiliman. Nakita kong pagkaalis niya ay biglang sumulpot ang tinutuluyan niya, at dahan-daang sumulpot doon ang isang matandang lalaki. Kung naroon si Han Sanchen, tiyak na makikilala niya ang matanda bilang ang matandang nagbuhos sa kanya ng tsaa at tubig sa mesang bato, ngunit sa parehong oras, labis din siyang magugulat. Sa oras na ito, ang mga mata ng nakangiting matandang lalaki ay talagang nakakatakot na pula ng dugo. Bahagyang ngumiti ang matanda, mukhang napakahiwaga. Maya-maya, bigla at unti-unti siyang nawala sa pwesto. Patayin ang demonyo. Haha. At sa pagkawala niya, may mga maikling apat na salita na ito. Sa panig ni Han Sanchen, hindi alam kung ano ang nangyayari sa likuran niya sa oras na ito, tumungo pa rin siya sa silangan. Ang hindi niya alam ay ang paglalakbay na ito ay malayong mas komplikado at nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala, at kahit isang malaking sikreto ang naghihintay sa kanya na ibunyag. Isa pang mahigit isang oras ang lumipas, at si Han Sanchen, isang mortal na katawan, ay halos pagod na pagod. Ang kaibahan sa nakaraang paglalakad sa himpapawid ay ang paglalakad sa lupa ay walang pinagkaiba sa nakasanayan, paisa-isang hakbang, halos pawisan at walang laman. Pagod na si Han Sanchen at gusto nang umupo at magpahinga, ngunit nang tumangala siya, nakita niya ang puting fog sa kanyang harapan, at halatang hindi malayo ang destinasyon. Sa pag-iisip nito, huminga si Han Sanchen at nagpatuloy sa unahan ng kalsada. Makalipas ang halos kalahating oras, nahihilo na si Han Sanchen at labis na nauuhaw, at ang kanyang katawan ay nasa napakahinang kalagayan din, at malapit na siyang matamba. Sinamantala ni Ben ang sitwasyon, sinubukang panasan ni Ben ang pawis sa kanyang noo, ngunit nang dumilat siya, nakita niya na ang tuktok ng kanyang ulo ay hindi na ang kadiliman tulad ng dati, ngunit ang nakakapasong araw. Ang napakalakas na liwanag ay nakakalat sa kanyang katawan, at ang napakataas na temperatura ay humadlang din sa Buddha na mapaso ang kanyang sarili. Si Han Sanchen ay magiging parang isang mahirap na naglalakad sa disyerto. Paano naging ganito? Napatingin siya sa langit ng kakaiba, at saka muling tumingin sa harapan. Sa unahan, nanatili pa rin doon ang puting fog, na parang tahimik na naghihintay sa kanya. Maaaring isa itong mirage. Pinunasan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at naglakad ng halos kalahating oras. Gayunpaman, para kay Han Sanchen, tila ang puting fog sa kanyang harapan ay hindi gumagalaw mula simula hanggang wakas. Malayo pa sa akin, hindi naman masyadong malayo. Gaano man kabagal ang iyong paglakad, dapat itong maging mas maliit. Ngunit kung ipipilit niya ang nakaraan, naniniwala si Han Sanchen na babagsak siya at mamamatay. Hindi. Biglang umiling si Han Sanchen, sinusubukang gisingin ang kanyang katawan at kamalayan. Saan ito? Ito ang teritoryo ng Chenkon, hindi dapat magkaroon ng araw at buwan. Kaya, ang sitwasyon ay tila hindi kasing simple na ngayon. Maaaring ito ay isang ilusyon. Bahagyang nagulat si Han Sanchen nang maisip niya ito. Kaagad pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumutok ng diretso, at nang muling maging matatag ang kanyang puso, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tama, walang iba kundi kadiliman sa harapan ko, at walang nakakapasong araw. Gayunpaman, naroon pa rin ang puting fog sa di kalayuan, na parang naghihintay na mahanap ito ni Han Sanchen. Naiintindihan ko, tahimik na tumanggaw si Han Sanchen. May mga guni-guni talaga dito, at iba't ibang mga guni-guni dahil sa kanyang emosyon. Siya ay naglakbay sa lahat ng paraan, nauuhaw at lubhang mahina, kaya ang lugar na ito ay naging isang lugar ng nakakapasong araw. Ito ay gagawing ang kanyang mga damdamin ay maabot ang pinakamababang halaga, at tungkol sa distansya ng puting fog, hindi pa rin ito nagbabago. Double pressure, gumuho na ang mentality ng mga normal na tao, paano nila maiisip ang problema in time. Sa kabutihang palad, nang si Han Sanchen ay nasaroon ng loob, ang kanyang psikolohikal na kalidad ay mas malakas kaysa sa iba. Bilang karagdagan, maraming beses na siyang nakaipon ng maraming karanasan mula sa mga katulad na karanasan, at maingat siyang tuklasin. Ang problema, puting fog. Napangiti si Han Sanchen sa puting fog sa di kalayuan. Maya-maya ay pumikit ulit siya na parang may iniisip at parang may nararamdaman. Sa katunayan, mas alam ni Han Sanchen ang kanyang binibilang kaysa sa iba. Binibilang niya ang lokasyon ng totoong hamog. Ang pantasya sa loob ng pantasya, ang puting fog na iyon ay malinaw na isang bitag,
at ang tunay na lokasyon nito ay tiyak na wala doon. Ngunit saan ito dapat? Biglang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at ngumiti sa isang tiyak na direksyon. Bakit ako napakatanga, ngunit nakalimutan ko ito. Nang bumagsak ang mga salita, tumayo siya, pagkatapos ay bahagyang lumiko, at mabilis na naglakad patungo sa kanluran. Kung may nanonood sa labanan sa oras na ito, tiyak na makikita nila na tila pabalik si Han Sanchen sa orihinal na landas. Ngunit hindi ito ang punto. Ang punto ay si Han Sanchen, na muling nagmulat ng kanyang mga mata sa oras na ito, ay naging pula ng dugo, at tila, hindi makikilala sa maalamat na halimaw na may pulang mata. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!